Siyempre, 13 years old, medyo kahit na si Boss Vic, siyempre, hindi niya mahawakan yung ganung responsibility na ganung kalalim ang management sa kanila. Pero deep inside, yung mga medyo out na dun sa jurisdiction niya, hindi na masyadong mahawakan yun. Siyempre, si dami niya ginagawa. Pero tutulungan ko na lang si Boss Vic sa kanya na paghawak dun sa disiplina, everything, siyempre. At saka alam ko na yung mga nice, no? Yung mga nagaganap. Oo, magaganap. Saka yung lalaki kasi ako, kaya hindi ko masyadong maintindihan yung nagaganap na yun. Pero yung sabihin sa iba pala yung tama yung tinanong mo. So, anong kabilin-bilinan mo? Kabilin-bilinan ko sa kanya, yung mga nambubura dyan, hindi mo na masyadong pansinin. Basta diretso ka sa karir, paniwalaan mo si Jeline, si Tita Jeline mo, dahil si Tita Jeline mo walang tuturo yan kung hindi yung pinakamaganda para sa karir mo. Ngayon, kami nang bahala ni Jeline magtukos pag talagang dinala ka dun sa hindi maganda. Siyempre, nag-aaral ka, siyempre sa age mo na yan, maraming high school, no? So, paano yung pag-aaral mo ngayon? Ito na, pumasok na sa showbiz. Napag-uusapan na rin po namin kung tuloy-tuloy po itong career ko, magdesisyon na po silang i-homeschool ako. Then, hindi naman po kasi mapapaybayaan yung pag-aaral. And, mag-module na lang po ako. May kinausap na siya ng mga dating teachers niya, tsaka dating eskwelahan niya back then, na tutulungan si Isabella sa mga gawain high school. Sabi ko, para gumraduate yung anak ko, at saka alam ko naman yung discipline at saka yung pag-aaral niya, hindi niya pwedeng kalimutan. Sabi ko, big ba tatay? Big ba siya pa? Medyo po. Kasi po, kung hindi naman po siya gano'ng kahigpit, hindi po ako lalaking maayos yung bahay. Kasi po, lalo na po nandito po ako sa papasok na po ako sa showbiz, kailangan po talaga ng disiplina para sa akin kasi kailangan po mapanatili yung pagiging marespeto ko and stay polite kahit gano'n na ako kataas. Parang kasingipit ng isang general. Parang gano'n. Hindi, pero kasi naman babae. Iba ba talaga pag babae? Iba talaga. Sabi ko, medyo medyo hindi ko alam kung swerte o ano, dahil tatlong babae yung nice eh. Isang lalaki ko lang. Sana medyo binaligtad. Tatlong lalaki, isang babae na dami para isa lang problema. Oo, pero ang nakakatuwa eh, ang hilig talaga eh, yung kung ano yung naging kung ano yung kung saan ka nakilala na. Napakagaling kumanta, nagmana pala sa'yo. Pero nabigla ako nung isang araw, sabi niya, kanta ako ba? May competition kami. Gata ko siya, 10, 9. Hindi ko pinapansin. Tapos, kanta ako. Tapos, nag-compete siya, nandun ako. Sabi ko, ay, palaka ito. Galing. Tapos, biglang medyo siya. Hindi ko alam na ganun. I'm sorry, masyado akong flattered lang siguro. Na hindi ganun siya kagaling kumanta. Isabella, sino ba ang talagang ang ina-idolize among our female artists? Yung mama ko po, siya po yung nagturo sa akin, kaya magaling po siyang kumanta. Sorry. Kaya mas sinusunod ko po yung mga sinasabi niya dahil pinaniniwala ko po siya kasi she won a lot of competition before. Meron ka bang pero meron kami among yung mga ngayon, yung mga singers ngayon, mga artista ngayon, meron ka bang talagang hinahangaan? Si Sarah Heroin po. Kasi po siya, actually po, hinahawakan din po siya ng Viva ngayon. I'm expecting na ganoon din po yung magpatutunguhan ko. Singer. Singer. So, ito yung pagsasign ng contract simula pa lang. Yung mga projects will soon follow. Ito na Roy, nagkaka-project.
thank you so much, Viva. At least nakita niya yung potential ng daughter ko. Na-appreciate ko so much. Ikaw ba naman may bagong project na? Lars, yung Second Chances, di ba? Yung series, everyday. Huwag niyo kong kalimutan. Ayoko mag-plug masyado. yung wagas, ginagawa ko ngayon. Kasi po yan, yung wagas kami dalawa ni Logie po. Yung ganitong edad ko, kahit na paano may love story pa rin ako dun sa ganung edad. You never Kaya thought? lang yun ang story. Oo, na-love siya dun sa isang katulad ko na medyo bata-bata. But you never thought that, na ito yung second wine career. Oo nga, thank you so much. Yeah. At pag napapanood mo ang papa mo, nararamdaman. Like, limba nung sa My Husband's Lover, nung napanood mo siya si General. Parang nag-iba po ng konti yung tingin ko kasi while po siya dun dito po sa bahay po namin, napaka-sweet na po talaga. Iba po yung personality niya sa TV kasi sa totoong buhay. Ano sasabi mo? Ang sarap naman, kahit nakukulang siya. Marunong. Hindi, totoo ganun ako. Masyado ako para sa mga bata. So, okay. Last, Roy, ano ang gusto mong sabihin kay Isabela ngayon na eto na, pumasok na siya dun sa larangan na pinabibilangan mo? Alam mo na kasi pinakabahan ako sa tanong mo parati. Ang hirap pa rin maging tatay, no? Dahil na dito sa showbiz. Dahil lang natin, sana yung responsibility ng showbiz, kaya niya, no? Makayanan niya. Na hindi ko naman pwedeng araw-araw yung decision niya, hawak ko, di ba? Kaya minsan, tuturuan ko lang yung guidelines kung paano magpag-usap, sumagot, para hindi siya bastos-in or something. Kasi minsan ang lalaki may nagkakaroon ng because of yung sagot niya, di ba? Kaya lahat, kung basta hindi ako pwedeng hindi magturo sa kanya in any way na makatulong ako kaya. Ano masasabi mo? Susundin lang lahat ng mga... Opo, hindi ko po kasi alam ko po yung makakabuti sa akin. Tsaka protective po siya palagi. Pagdating po sa mga ganung bagay. At hindi naman siya magkahangad ng anything na ikasasama. Laging para sa ikabubuti mo. Okay, thank you. Thank you.